Yun, nakapokus na siya sa pamumulitiko na pagdating ng 2028. Baka pwede may parating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila, parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat Ayun yung nga, Pilipinas ang pinopromote pinopromote eh. mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you promoting yourself. Yung point that Maliwanag eh. hindi po sa akin yun, ha? That's not from me, from them. So, ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Di ba? Like, the infrastructure, the tourism infrastructure, para andyan sila, no? So, magtatayo sila ng pasalubong center. O, Cristina Frasco, makinig ka dahil hindi mo alam trabaho mo. Tanggalin mo muna yung mukha mo. Tanggalin mo yung mukha mo dyan sa whatever, no? Sa mga posters, sa mga nakakahiya. 3-something million. Eh, yung Phuket Island lang yun, isang maliit na island, no? Pero grabe, di ba? Million, talong-talo niya, siguro mga 10 million yon. Tapos ikaw buong Pilipinas, 3 million. Nakakahiya ka, wala. Cristina Frasco, dapat mag-resign ka. Kaya lang itong mga ito, itong Marcos team, Kapit to ko eh. ano pa yung ano nila, no, trait nila, ang kakapal talaga ng mga mukha. No? Ayan po mga kababayan at mga kapadspress. Dahil nababash na raw ang ating epal na sekretary ng turismo na walang iba kundi si Prasco. Paano ka ba naman mumurahin ng mga tao, Secretary Prasco? Corruption yung ginagawa mo. Dahil ginastusan ng gobyerno yung magazine. Yung aklat na yan na magazine. Na-imagine, ilang libo ba ang ipapagawa ng kopya ng magazine na yan? At ang gobyerno o Department of Tourism ang gumagastos dyan. Di ba malaking pera yan? Dapat sana hindi ka na sumasabay sa pagbagsak ng ekonomiya. Bagkus, nakaturulong ka pa. Imagine, nakakarating sa iba't ibang bansa ang magazine na yan. Pagkatapos ay mukha mo lang ang makikita dyan. Kaya sa palagay mo ba, Prasco, masasabi ba nating tourist attraction yan? Kaya sinusuka ka na ng mga kababayan natin. Dahil meron ka pang nagagawa na kunwari ay sa Pilipinas kinuhanan ang Mala Rice Terraces, di ba? Meron siyang nagawa na nung una pa lang na Mala Rice Terraces ang kinuhanan. Nasa isang lugar. Yun pala, sa Vietnam pala yung lugar na yun. So hindi ka lang pala epal, tamad ka pa. Yan po kaya napuno na po ang mga taong bayan sa kanya. Ilang beses na gumawa ng controversial, di ba? Kaya naman heto no, kaya napagbibintangan na maagang nangandidato. Samantala at tapos talagang pinagsasamantalahan talaga tayo nitong taong to. Siyempre, sinasamantala mo ang pagkakataong makilala ka agad at makalibre ng pondo para sa ambisyon mo na kumandidato. Alam ninyo kaya ako nasabi to na maagang kumakandidato itong Secretary Tourism na ito ay dahil sa ganyan na ganyan ang galawan ng mga politiko sa totoo lang. Sa totoo lang talaga na may ambisyon talaga. Kaya Prasco, huwag ka na magsinungaling sa mga salita mo. Dahil mga kababayan, hindi lang kasi sa magazine Umepa lang ang babaeng ito nagamit ang pondo ng turismo gamit ng taong bayan. Yung ibang picture sa sa airport diyan sa Cebu, namantakan ninyo, masasabi ba nating wala siyang alam sa nangyayari sa Kaipalan? 4 na beses or 5 yata dawit siya sa mga Kaipalan. Sa totoo lang, di ba? Kaya ito po bago pong lahat, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Padspress TV. Kaya panoorin po natin ang buong video ito. to this magazine, Japanese magazine, for your picture to be featured in this magazine, free magazine. So,
what did you do after you learned that they use your picture, your image, and all, and even some items here that describes who you are? So how did they know who you are without you or some of your people telling them? And what did you do after you've learned, for example, if it's really true what you're saying, that they were using your pictures without their consent? Did you do anything? Yes, definitely, Mr. Senator. An immediate investigation was conducted upon my directive, and this is how we were able to find out that Philippine Topics magazine had sought permission to cover the Philippine Expo pavilion in Japan from the coverage of that particular event. And the contents of the magazine are all lifted content. These are not the product of interviews that were conducted by them towards me, as there was never any. Therefore, after having learned that they were given access to the Osaka Expo at the Apart from that, no, it is headed by Christina Ito, matindi itong mga banat ni Dr. Lorraine Baduy. Talagang kilala natin sa mga banateros to. Na talagang tumutuligsa. Hindi lang sa mga ano no, NFA, 'di ba? Hindi lang sa kanila. At syempre rin sa mga kalaban sa politiko ni Pangulong Duterte. Kaya dito sabon-sabon siya kay Dr. Lorraine Baduy. Frasco, so incompetent, na napaka-narcissistic. Yeah, she's very narcissistic and she's incompetent and I don't think she understands the portfolio at all, no? Talagang she makes it about herself. No, nakakahiya siya. Nakakahiya, Nakakahiya no? Kasi naman talaga. naiisip ko, nung panahon kasi ni PRRD yung Task Force Boracay ako, so nakita ko from the ground, ang ganda-ganda ng tourism, talagang bumubuti talaga siya, yung mga indigenous peoples, nagbebenta ng mga necklaces nila, basta yung gawang-gawa. And what that means, no, Yung ibig nakakatulong talaga dahil nagkakaroon ng trabaho sa madaling salita. Nagkakaroon ng trabaho dahil sa turismo. Hindi lang ang Pilipinas nagkakaroon ng pera, pati yung mga nasa lugar at lugar nila, dumadami ang turismo. Nakakapagbenta sila. for all the times ang nagsasuffer ang Pilipino kasi ang mga kababayan natin ang mahihirap. One of the worst things that you can say, kasi naririnig ko ito, pag naririnig ko ito, hindi ko talaga ito pinalalampas, tamad daw ang mahihirap, no? Tamad, nag-aantay lang ng 4-piece, hindi totoo yon. Sobrang kasinungalingan yon. Ang mahihirap, napaka-creative, napakasisipag, di ba? Kumigising sila ng alas 3 ng umaga para magluto, para maibenta yung pagkain nila sa construction site. Ay, ang tamad yung mga mayayaman, yung mga oligarkyo, mga anak na oligarkyo, nagko-cocaine lang, di ba? So, pero ito mahihirap. Ang kailangan nila, yung gobyerno, natutulungan sila, give them a leg up, di ba? Create the infrastructure, the tourism infrastructure, para andyan sila, no? So, magtatayo sila ng pasalubong center. O, Christina Frasco, makinig ka dahil hindi mo alam trabaho mo, tanggalin mo muna yung mukha mo. Tanggalin mo yung mukha mo dyan sa whatever, no? Sa mga posters, sa mga nakakahiya. 3-something million, yung Phuket Island lang yun, isang maliit na island, no? Pero grabe, Thailand, di ba? Million, talong-talo niya, siguro mga 10 million yon. Tapos ikaw buong Pilipinas, 3 million. Nakakahiya ka, wala. Christina Frasco, dapat mag-resign ka. Kaya lang itong mga itong Marcos Kapit to ko eh. ano pa yung nila, no, trait nila, ang kakapal talaga ng mga mukha, number one. Ang kakapal, walang kahihiyan. Katulad ni Marcos, walang kapasidad mahiya itong mga ito, incompetent, indifferent, at kumakapit. Kahit na abysmal, shameful na yung kanilang performance, no? Oo. Kakapit sila and at the expense of the poorest of the poor. Diyan ako narinig ni Frasco. I agree. Why don't we do that? Kasi Yan. mataas Muling ang nagtatanong, di ba? Sa muling pagtatanong ni Rapi Tulfo. Sabagay, tanong ko rito kay Rapi Tulfo eh. Si Frasco lang ba ang kaya mo? Di ba? Samantalang tahimik ka. Yung pagdating sa mga corruption ng mga congressman diyan, napakatahimik, grabe. Ito, babanatan niya uli. Secretary Frasco. nito, I wouldn't suppose because it's a free magazine. At maganda, glossy to magazine na ito. So why don't O, ginastusan yan, magazine. And also, ma'am,
Ginagastusan kasi yan eh. magalit, ano? Kasi marami na akong natatanggap ng mga feedback from other people na pagdating sa promotions, dapat ang pinopromote yung lugar, hindi dapat yung tao. Iwas tayo dun sa personality. We have to promote yung mga pupuntang lugar. Like I said, yung underground river sa Palawan, I think it's 8 wonders of the world. Is that considered? Tabon Cave. So many other places that we can feature na maiinganyo po yung mga tourists to come over to our country. At i-minimize po natin yung mga festival. Okay, festivals, good. But the tourists will not come to the Philippines because of the festival. They come to the Philippines because of our beaches, the adventure that they can take advantage of, yung mga diving sites, etc. So nakita ko kasi sa isang website ng Philippine Tourism natin, puro mga festival. Kung akong turista, ba't ako pupunta? Ayoko ng festival. Of course, Tama, festival, hindi naman talaga attractive yun eh. Dapat hindi nilalagay nila sa magazine yun. Di ba? Saglit lang naman kasi ang festival. Manonood ka lang tapos na. Saglit lang ang kaligayahan mo. Ilang araw lang. Hindi kagaya sa tourist na lugar, na bakasyonan o talagang magagandang lugar. Like swimming, di ba? Makakailang araw ka ron. Ilang araw mo ring malala sa pang relaxation doon. 'Di ba? Hindi yung sa mga festival na yan. Yung mata mo lang mabubusog. Anong oras lang, ilang oras lang 'yun. Hindi naman tatagal ng isang araw 'yun. Samantalang pag nagbakasyon ka at napunta ka sa magandang lugar na talagang tourist attraction at doon ka magkakaroon ng mga event, activities, magsi-swimming, maliligo, 'di ba? Ilang araw din 'yun. Matagal 'yun. Kaya 'yun lang talaga pinupuntahan ng mga turismo. Hindi yung festival na yan. Nakakasawa yan. may mga tao gusto ng festivals. Di ba? Pupunta sila. Mga tiatihan, kung ano pa dyan. Sidulog. But hindi po magbebenta sa mga tourist dyan. Ang magbebenta sa mga tourist, yung adventure, wellness, food, etc. Yun ang po advice ko. So lastly, dito po, sige, para makabawi naman tong magazine na ito, balikan nyo sila, sabi mo, this time, authorize na namin, ito yung mga magandang tanawin na pwede pumunta, i-promote nyo ito. Can you do that? Senator, unang-una po, hindi po ako nagagalit, nagtatrabaho lang po ako. Kaya, siguro Sumasagot ka pa. Grabe ka. Pero nababash ka talaga. Dahil dyan sa mga pananalita mo, lalo kang mababash sa ginagawa mo. Eh. kaya po, grabe po yung atake sa akin, kaya hindi naman ako Oo, nagagalit. totoo lang. Talagang grabe ang atake sa'yo. Dahil pang-apat mo yan eh. Diba? Pang ilang beses mo na yan. Hindi lang sa magazine yan. Ako at sumasagot, no? But I just wish to make clear na yung background ko po ay naging mayor po ako dun sa Cebu. Oo. Kaya Naging mayor ka naman pala eh. Ibig sabihin, yung pagiging sekretary mo, may experience ka na pala sa pamumulitika, di ba? Kaya iyang galawan mo pala, talagang pampolitika na yung kumakandidato. Eh sanay ka na pala sa kandidato, sa pagka-epal, eh naging mayor ka pala. Eh di, yung sasabihin mong hindi ka mag-ambisyon, alam na namin, alam na ng mga taong bayan kung paano ka umepal. Galawan ng mga politiko talaga. yung manner, yung urgency, yung presence ng pagtatrabaho, ayun po yung background Okay, ko. yes ma'am. Hindi po ako Hindi. sanay na magtrabaho sa loob lamang po ng Hmm. opisina. Nandyan po Tamad ka eh, tamad ka. hindi trabaho yung pagiging epal. ako on the ground. In less than 3 years po, nabisita na po natin yung lahat ng rehiyon ng Pilipinas and around 75% of all the 83 provinces of the Philippines. I agree with you, ma'am, totally. Yeah. Hardworking po kayo. Now, sabi niyo po, yung sa magazine, wala pong consent ninyo, ilagay mukha niyo. How about dito po sa mga airport sa Cebu? Nandito po Oh, yung mukha yan. niyo. Yan, anong masasabi mo dyan? Di ba? Yan, pangalawa yan, di ba? Imposible namang walang hindi mo alam o wala kang authorized na nangyari dyan.
welcoming the tourists That's actually not an airport in Cebu. That I believe is in Boracay. in Boracay. Yes. So instead po ng picture, like I said, Yes, nothing Oo. personal with you, Mama. Instead na sabi ko kanina, personality, ba't di na lang tayo maglalagay ng mga lugar na pwedeng puntahan na para like Dapat kasi yung mga lugar talaga na pupuntahan diyan sa airport na yan, may mga Boracay, kahit ano-ano, dapat may mga lugar yun. Dahil unang-unang titingnan ng mga tao, ano ba lugar na pupuntahan namin? Eh di makikita nila ngayon sa picture, ito pala yung makikita na mapupuntahan namin. Ganun. Hindi yung mukha mo ang nandiyan dyan. Eh di sasabihin na, ito palang mukha na to, ang mapupuntahan namin. Grabe. I said kanina, for the entire, maingganyo yung mga tao na, sige, pupunta Oo, ko, ganda tama. yan. Di ba parang sa ibang lugar, tulad sa Dubai, if I go to other countries, sa airport pa lang nila, makikita mo nun sa walls yung mga lugar na pwede pupuntahan na you will be Tama. invited to go to that place. In this case, Talagang itong si Frasco, kakaiba ka eh. Grabe yung pagka-epal eh. yan po ba, may authorization po kayo na ilagay yung picture niyo dyan? Senator Tulfo, I'm really glad that you brought this up because earlier you talked about the 5 lines that people are supposed to take before they can enter Boracay Island. That's in relation to this particular situation. So this matter was brought to us as far as the 1.5 hours of waiting time before you can go into Boracay. Considering that the port is being operated by the provincial government of Aklan, we then, as far back as 2 years ago, approached the governor as well as the mayor to provide guidance as far as how they can improve the tourist experience in Boracay. This then resulted in a public-private partnership between the private sector as well as the provincial government of Aklan to introduce an electronic system that would improve those lines, reduce the number of lines from 5 to 2 or 3, I believe, and reduce the waiting time from around 1.5 hours to much less than that. As I recall, the product of the PPP was launched last year, and I'm told that this tarpaulin was put up because I was supposed to have arrived at the inauguration of this PPP project. But another urgent matter came up here in Manila, and hence I was not able to attend. That is the reason why that welcome tarpaulin is there. But I did not direct the putting up of that tarpaulin, but the reason why it's there is because they put it up as a welcome sign at the launch of the PPP project to improve the ticketing of Boracay. Nonetheless, when this matter was Pero saglit lang dapat, hindi yung nagtatagal sa isang lugar yung pagmumukha mo. Ang tagal eh. Dapat ilang araw lang tapos tinanggal na dapat yan eh. O baka naman ayaw mo ipatanggal, 'di ba? Saglit lang. Kung welcome ka man ng isang lugar, saglit lang 'yun at hindi ka na tatanggalin na dapat 'yun. Eh hindi. Pang-e-epal na talaga. Tumatagal ng ilang araw, ilang taon. Epal na 'yun. Ibig sabihin. brought to light, we actually already ordered all of our regional offices, including Region 6, to take down any offending material, as the case may be, or any material that bears my image. But at the end of the day, I believe that this is a matter of visibility and performance. The question is whether or not the Department of Tourism has performed its mandate in the past 3 years. I respectfully submit that we have within the 93% slashed budget that we have been given and within the limited mandate that we have been given. But it's quite impossible for us to deliver a miracle if we are not provided with the appropriate funding and if we do not obtain the necessary assistance that is needed in order to ensure that infrastructure, connectivity, safety and security, and all of these matters are addressed.
Okay. Ma'am, huwag kayong magalit. Bine-voice out ko lang kung ano yung mga sinasabi ng netizens, kung ano yung nakakarating sa akin sumbong. Now, sabi niyo po, yung sa Korea, wala kayong authorization doon, maging sa airport, may authorization ba kayo na para ilagay yung picture niyo? And then isa pa po, meron ditong promotion na kayo po'y nakasakay sa bangka and you're promoting the Philippines at kayo po'y Oh, nakadamit yan, ng di ba? mga bulaklakin at sa Lake Cebu ba ito? Ito ba'y walang authorization nyo rin na ilalagay po yung mukha nyo doon sa cover ng magazine na kayo po'y nakabihis at parang nag-invite Talagang sinadya. May costume eh. Bihis na bihis eh. Talagang pinaghandaan eh. Talagang kumbaga may plano o kaya talagang sinadya. ng mga tourist? Senator Tulfo, that photo I believe you're pertaining to is one that was taken during the Philippine Experience Program, Heritage, Culture, and Arts Caravan that the Department of Tourism implemented in the Soc-Sargen region. That is not a promotional material, but that's actually coverage of the activities of the department. That photo was taken at the time when we held the Philippine Experience Program in South Cotabato. So bakit hindi nila Kahit anong pang sabihin mo, pang-e-epal pa rin yan. Hindi, kahit sabihin mo hindi promotion yan. Epal nga eh, di ba? Mukha mo pa rin na nandiyan dyan. Talagang pinopromote mo pa rin ang sarili mo. Hinahanda mo ang sarili mo pagdating ng 2028 kakandidato. po model? Na Tama, model taga-Indonesia dapat. po sa lugar na yon, nakilala sa lugar na yon. Ay, hindi politiko Why ah. you? Dapat talaga sa ganyan, hindi politiko, hindi politician. Dapat model. Yun nga ang dapat talaga. O kahit anong sinong tao dyan. That photo was taken during my presence at the Yes, South I know, I Cotabato. understand. Yes. We don't have any fight on that matter. What I'm trying to say is, someone who's recognized in that community, in that place, yung kilala, kunyari, Miss, kung anong bansa, ano bang lugar po yan? That's Lake Cebu. Cebu. Oh, how about Lake Cebu. Yes. Lake Cebu in Cebu? In South And Cotabato. so, how about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. Senator So, Tulfo, let me clarify. No, that, no, ma'am, let me finish Yes. first. Mm. Kanina hindi kita in-interrupt. So bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao, na kapag nakita nila, maagad-agad maintindihan nila. Oo. Basta hindi kilala. Halimbawa, mga hindi kilalang dalaga, hindi kilalang mga binata, hindi kilalang kilala ng mga bata, mga batang babae, batang lalaki. Diyan sa lugar na yan. Eh kasi nakapokus sa mukha mo. Prasko, nakapokus sa mga katawan mo, di ba? Ayan oh, nakapokus. Dapat may mga magagandang lugar na background ng mga hindi kilalang tao. Eh ano yung attraction dyan? Ano masasabi natin attraction dyan? Yung mga bulaklak dyan sa katawan mo? Ganun ba? Bakit siya nandyan as opposed to ikaw? Isa pa po. Ma'am, these are the things that I'm trying to voice out today. Nothing personal, nothing about you. These are the complaints that my office received, my action center received. They came to me and they talked to me and they told me everything I'm telling you now. Isa pa dito, meron sa isang, ano ba to? Pinakita sa amin na puro nakalagay frasco. Siya pa Sa yun. isang- Oh, di ba kay Palan? Sa Ninolan, Cebu. So, doon sa mga, yung sa mga tabi-tabi na may mga eateries, mga karinderya. So, merong kahabaan, puro karinderya. Frasco? I think sa highway ba ito? So, sa taas, Maliwanag. sana inilagay niyo po doon yung mga lugar na pwedeng pasyalan. I'm sure na dadaan dito yung mga turista kasi highway po ito. Sa halip na ilagay niyo po yung karatula doon ng mga places na pwedeng bisitahin, ang nilagay niyo po doon, puro apelyido niyo po. Oh, sa madaling salita, yung kagandahan ng isang lugar, pinupolitika mo. Talagang ubod ka ng epal. All the way. So siguro po walang authorization sa inyo. Baka yung mga tao nila pong gumawa niyan without you telling them. Baka merong gustong sumipsip sa inyo at nilagay yung name nyo. So siguro po pwede yung sabihin yung mga tao nyo next time, wag puro ako. Dapat yung mga lugar na talagang bebenta sa mga tourist. Is that good enough? Senator, with all due respect,
I just wish to place on the record that the photos that have been used and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's No, AI? no. Oh. This is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience program. The interpretation or misinterpretation of that, of course, is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages, tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, Mom, that you're not present, your presence there is not legit. Okay? What I'm saying is, yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po, binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me, ito Kaya nga, ang kulit kasi, hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Hindi niya alam kung anong kasamaan o kung anong sequences at nangyayari sa pinaggagawa niya. Parang wala siyang alam sa nangyayari, no? Hindi niya alam na yung turismo bumababa. Parang hindi niya nga alam. Kasi nakapokus siya sa 2028 na eh. Parang binabaliwala niya na yung departamento niya eh. Kumbaga yung departamento niya nababahid na ng corruption dahil sa pangunguna niya. Yun, nakapokus na siya sa pamumulitiko na pagdating ng 2028. baka pwede may parating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila, parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat Ayun yung nga, Pilipinas ang pinopromote eh. mo o yung mga probinsya ang promote mo versus you promoting yourself. Yung point that Maliwanag eh. hindi po sa akin yun ha, that's not from me, from them. So, ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Di ba? Like I said, yan sabi mo sa Cotabato ba yan? Sa lugar? South Cotabato. Then let's use Miss South Cotabato as the model or a native South Cotabato. Ano ba yung pinaka-native dyan sa Cotabato? Yung mga indigenous people in Cotabato. Much better versus kayo po. Yung po yung pinapoint out ng mga lumapit po sa akin. Pinatulpo siya, no? Di ba? Mr. Chair, Pinatulpo. gusto si Ms. Rasco. Sec, you may want to respond. Yes, I completely hear you, Senator, and I'm grateful that you have brought these matters to light. But since I have the floor, I would just like present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position. Di kami naniniwala sa'yo. Talagang may ambisyon ka. Yung galawan mo, pang politiko na eh. Yung galawan mo, pang galawang nag-aambisyon ng mga kumandidato sa susunod na eleksyon eh. Ganyan na ganyan, di ba? Kaya, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung mga style na yan eh. Talagang yung mga nakapaligid sa'yo eh. Etong gobyerno na to, talagang pati sekretary niya eh. Puros mga bulok ang style. Talagang maepal at mga politika. Di ba? Kaya dito po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.